Parang araw-araw na lang, balita na naman, taas presyo ng gasolina. Ako sa lahat po ng mga news platforms ngayon, iisa lang ang headline. Yan ang fuel price hike. At syempre, ramdam na ramdam to ng bawat Pilipino. Mula pamasahe hanggang presyo ng pagkain, halos apektado po lahat. Lahat talaga. So the big question is, bakit nga ba patuloy yung pagtaas? At ano naman yung role ng buwis dito? Today, we break it down with someone from BIR RDO 50 para malinaw at walang guesswork or speculation. That's right. So, welcome to Entrepinas TV Podcast, where we simplify business, taxes, and government. Okay, the episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue RDO 50, South Makati. And of course, joining us today sa ating podcast, very first podcast natin. Yeah, that's it. Kasama natin si Sir Avery at si Sir Kevin. Welcome to the podcast. Thank you. Thank you for having me. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw kay Miss Marge, Sir Jules. Magandang araw din po sa aking co-revenuer si Avery. Okay, so ito na nga, excise tax, di ba? Yan yung laging naririnig natin sa mga balita, araw-araw, naging, ano na siya, household term na bigla. Pero ano nga ba muna yung ibig sabihin nitong excise tax? Kasi tax lang yung alam ng karamihan eh, pero bakit ba nagiging excise tax? So basically, yung excise tax po is a specific tax. Yung tax na ito is ang target niya is the alcohol, fuel, cigarettes, and of course the fuel. So doon po siya pinapataw sa mga certain goods like the ones I have mentioned. So sa ngayon, because of the pagtaas ng presyo ng ating gasolina, kaya napag-uusapan yung mostly yung excise tax natin. In addition sa sinabi ni Sir Kevin, isa pa sa definition din ng excise tax natin is these are the products na dinidiscourage ng government para gamitin ng mga consumer. Yun nga, yung mga alcohol, cigarettes, and all. Or ang tawag na natin dito is sin taxes. So, kaya pinapataw yung excise tax para mas ma-discourage silang gamitin itong mga product na to. And napapanahon nga siya. Kasi nga, relative siya kung nagmamahal yung mga crudo or yung oil ngayon or fuel, mas tumataas din yung excise tax na pinapataw. And in turn, ultimately, nagiging mahal pagdating sa consumer yung mga presyo ng mga produktong to. Saang gasoline or mga petroleum products, saan po yan nagpo-fall? Sa essential or non-essential? Sa ngayon, alam naman natin na lahat kasi nakikita lang ng mga tao na mas nagagamit ang fuel ngayon sa mga sasakyan. Pero hindi natin alam na lahat is apektado talaga ng fuel. So, pumapasok na ang fuel sa atin ngayon as an essential goods. Okay. So, tama po ba, Miss Marge? Para lang clear sa mga viewers natin, listeners din natin. Kapag excise tax, hindi siya non-essential lang. May essential din. Yeah. Tama ba? Kasi parang nung una kong narinig na parang pinapataw siya sa mga ano nga yung mga iba kanina, sir? Sinabi niya, We have cigarettes, tobacco, luxury din. yeah. Luxury goods. Mga luxury or mga branded items. Opo. So, bakit Miss Marge, tinanong ko yung co-host. Bakit po sa nahanay dun sa mga non-essential? Kasi hindi naman yan kumbaga needs, no? Mm. So may needs at saka once tayo magfo-fall kasi yung mga pagbibili ng mga branded goods, non-essential siya, kaya pinapatawan ng excise tax for one of the reason na sabi ni Sir Avery, to discourage the use of that one. Pero ang essential, siyempre essential ang mga petroleum products kasi gamit talaga yan especially here sa Metro Manila, essential talaga na magkaroon ka ng sasakyan. Otherwise, hindi ka parati kang late mag-o-office, di ba? Pero kasama rin po ba dyan yung kahit sa LPG, may excise tax din dyan? Oo. Yes po. Kasi to give a little information lang, kasi ang crude oil, kapag kinonvert siya na marami siyang nagiging byproduct. So yun nga yung gasoline, diesel, kerosene, LPG,
And kung hindi pa ganong natatakel is yung asphalt. So doon rin nanggagaling yan. Lahat yan nagsisimula sa crude oil. So pag tinunaw siya or Yun yung sa mga prinases, refinery, no? yes, yun yung tinatawag na byproduct. Okay. So, ngayon, Miss Margie, kasi 'di ba linggo-linggo kapag Martes, 'di ba, talagang may pag-angat eh. Pero I think yung malinaw naman dito, hindi rin kasi kontrolado ng gobyerno natin. Yung pagtaas kasi world market siya. So, yung tanong po ng taong bayan, bakit ba hindi na lang muna pagpahingahin yung excise tax, lalo na sa fuel? Ano ba yung mangyayari sa gobyerno niyan or sa Pilipinas kapag pinagpahinga muna? Okay. Currently, pinag-uusapan po ngayon sa Congress ang pagsuspindi ng ating excise taxes. So, ibig sabihin, para po maibsan yung pagtaas ng ating fuels because of the global economy, parang to remedy yung pagtaas ng mga presyo is isuspend na lang muna yung ating excise tax. Ang ating excise tax po currently ay 10 pesos po per liter of the diesel and then 6 pesos per liter naman sa gasoline. So ang ibig sabihin po nun, ang per liter po ng diesel, mababawasan po siya ng 10 pesos and 6 pesos naman po sa gasoline. So effectively, bababa po talaga yung price ng ating fuels. However, may magkakaroon din ito ng effect naman sa revenue collection ng ating government. Base na rin sa mga eksperto, especially financial expert, kung magtutuloy-tuloy yung suspension ng excise tax from May 2026 up to December 2026, prino-project nila na maglulose ang government around 121 billion in collection. Yun. Na ang kapalit nun is yun nga, mababawasan ng 5 to 10 pesos per liter yung presyo ng mga gasolina. Just for 6 months, yun yung mawawala. I think more 121 billion. more than 6 months kasi More than from May to December. So around mga 8 months. Okay. So from Miss Marge, from the point of view of government siguro, parang ano yung malaking kawalan ba yung for a period of 7 to 8 months na mawalan ng 121 billion, lalo na considered na may crisis kasi si Pangulong Marcos na mismo nagsabi na 'di ba nasa state of emergency. Parang may give and take 'yan, 'di ba? So ano ba 'yon? Parang yun siguro yung pag-uusapan ng mga legislators natin. Yeah, actually, malaki man talaga yung 129? 121. 121 billion for a matter of 7 months sa collection namin. Kaya lang, syempre, there are other options na gagawin if hindi ipatupad yung suspension. Kasi kung may pondo naman ang government natin, pwede din magbibigay ng subsidy for a time, no? Kaysa pwede i-compare kung magbigay ng subsidy at isuspende ang excise tax, kung alin ang lesser na loss impact on the government side. Pwede yun, no? So, ewan ko kung actually now, as sabi ni Sir Kevin, may Republic Act na ginawa na. Pero as of the moment, wala pang implementing revenue regulation sa side ng BIR. But siguro magandang pag-usapan din natin yung pros and cons dun sa scenario na kapag walang excise tax as to meron, which is status quo, yung reality ngayon. So, kapag walang excise tax for 7 to 8 months, ano yung posibleng mangyari agad-agad sa services ng gobyerno given na, let's say, 121 billion yung mawawala? Yun, number one is malaki talaga. So, baka may mga services na baka mahirapan lang si government i-render to the public. And siguro, part of that, dahil nga masyadong malaki talaga ang 121 billion na mawawala na dahil sa pagsuspinde ng excise tax sa gas, isa rin sigurong pwedeng maging alternative dyan is baka ipasok sa ibang klase ng tax type. For example, VAT, income, baka taasan yung rate just to compensate yung mawawalang 121 million. Okay. Ngayon, yung immediate effect naman sa consumer is bababa talaga yung magiging presyo ng fuel and domino effect na yan.
bababa yung fuel. At the same time, sa mga everyday na ating travelers, yung mga namamasahe, mga sumasakay ng jeep, ng bus, bababa din yung mga pamasahe nila. And on other goods, yun nga, yung mga binebenta sa market. So, syempre, pag inaangkat nila yan, nagko-consume sila ng fuel, bababa na rin yun. And ultimately, pagdating sa consumer, bababa din yung presyo ng mga goods sa kanila. So, lalo na sa Miss March, yung mga jeepney drivers natin, Yeah. kasi yun yung everyday na mamamasada. Tapos ang laki, diesel pa karamihan sa mga jeep ngayon. So, Yung diesel, di ba? Grabe. Parang before unleaded yung mas mahal ngayon. Diesel diesel. talagang Diesel, halos no? times, hindi naman times 2. Pero parang 20-20 sobra. kada linggo. So, mas magkaka-take home sila doon sa scenario na suspended si Yes. excise tax. Okay. Pero based from what we know po ba, at least in the past years na, pero parang ano rin po, no? Parang very unique kasi yung crisis ngayon na hindi siya nangyari before. Pero kapag ganyan po ba, yung tanong din ng bayan is, may dumating na raw kasi na crude oil, di ba? Dito, from Russia ata yun. Yes. Kapag ganyan po ba, I'm not sure if this is the right crowd na nakausap ko. Pero parang, ang tinatanong nila is, bakit tumataas pa rin week per week? Eh, di ba nandyan ng araw? Anong masasabi mo, sir? Bilang consumer. Bilang consumer. Depende din kasi sa cost Mhm. na ibibigay from Russia kung saan man kumuha. Mhm. So, pag medyo mataas pa rin ang cost, parang nagdoble nga, 'di ba? Before it was before the situation yung itong war na yon, parang 15 plus to 60, maximum of 60 ang diesel. Mhm. Eh biglang nag 120 120. something, parang 140 nag times na. 2. Okay na. Kahapon nagkagasolina kami 130.30. And expected pa daw na Diesel. tumaas. Oo. Nung binili nyo ba yung kotse nyo, akala nyo mas mura diesel na. Oo. Kasi yun yung sitwasyon dati. Kasi dati Oo. baliktad yun. Ang gasoline ang mahal. Diesel ang mura. Mm. Ngayon, ang bayan. Nabaliktad na ang situation. Kaya lang, yung pareho niya na parang nag-times 2 talaga ang presyo na yan. So, siguro, na ano ko din noong nakaraan, medyo mababa. Parang fluctuating, pero hindi gaano kalaki ang pagbaba. So, siguro, depende pa rin sa costing kasi world market pa rin talaga. And I think in addition to that, siguro dahil may delay, dahil nga, as you can see, kakadating nga lang daw nung crude oil na galing Russia. So, siguro, yung nasa market ngayon is yung binili pa on a higher price. Siguro. So, siguro siguro natin na baka after ilang weeks pa, pag nasa circulation na yung binili sa Russia, baka doon pa lang baka start nga, na tama. bumaba yung presyo. Tama din. Aside from that, no, yung cost kasi, hindi lang naman yung excise tax kasi yung nagpapataas ng presyo natin. We also have yung freight, we also have the VAT, we also have yung importations. So basically, kung saan siya kinuha or saan siya sinorse yung fuel, most likely baka mataas talaga yung presyo doon. So pagdating dito sa Philippines, even if kung sakali man na ma-suspend yung excise tax natin, madami pa rin cost kasing nakapatong doon. So very small lang yung effect ng pag-suspend ng excise tax. So mataas pa din talaga siguro yung fuel. So yung base talaga mismo, mahal talaga yung cost niya right now. Pero yung usapan din ngayon, Miss Margie, sa social media, di ba? Lalo na sa mga may kaya. Yung solusyon nila. Siguro pwedeng solusyon muna yung pag-usapan natin ngayon. In the meantime, habang naghahanap ng solusyon yung gobyerno, pati iba't ibang mga kumpanya, ano yung pwede gawin ng mga consumers? So, yung isang lumalabas is, bumili ng EV, electric vehicle. Pero it's not for everyone, definitely. Totoo. Pero right now kasi, di ba, ano siya? May incentive, wala kang coding. Yes. Pero, on excise tax, so hindi pa kasama, or hindi talaga siya maging kasama si electric vehicle even in the future. Currently, yung taxability kasi ng pagbili mo ng EV or hybrid vehicles,
ano siya, exempted siya sa VAT, yung full EV, so exempted siya sa VAT, so basically mas mababa yung presyo niya. Ang hybrid naman is parang 50% naman siya ng VAT. So mas bababa talaga yung presyo niya sa market compared doon sa mga traditional vehicles natin. So doon pa lang makakatipid ka na kasi nga half or exempted ka sa VAT. So aside from that, yun na nga, wala kang coding. And then, pag may charging station ka na libre, hindi mo na kailangan gumastos for the fuel or gasoline. Malaking tipid din, ano? Malaki, ma'am. Ang narinig ko, nag-soar talaga ang ano. Pila daw ngayon. Oo. Sale ng EV. Yung ma'am. mga electric vehicle. Pero I'm not sure kung magiging sustainable siya kasi kung titignan rin natin, ang source rin kasi ng electricity comes from different source. Pwede dyan yung may mga hydro, may solar and all. Pero based on statistics, I'm not sure on this, pero malaking resources or malaking source pa din ng electricity is coming from gas din Gas talaga. pa rin. So kung yun nga, may direct effect pa rin yung gas sa electricity. So kung tataas nga yung, since tumataas na yung gas, malaking effect din or malaking siguro mangyayari na tataas din eventually yung electricity on that. Yung mga maka-afford talaga, nag-umpisa na sila ng solar. Solar. Yeah, Solar, oo, ma'am. nagso-solar, tapos bili ng EV. Especially ma'am, tropical country tayo. Oo, Mainit nga, talaga mainit sa talaga, oo. Yes po. Pero yun din yung isang hindi pa masyado nararamdaman ngayon. No? Pero at least sa Manila, si Meralco nagpasabi na magtataas na rin sila eventually unti-unti because of the crisis din. So, yun nga rin po, tama Miss Margino, may mga ganun na rin ino-offer ngayon na mag-solar na rin. Siguro share ko lang din sa bahay namin, may restaurant kasi kami. So, medyo masakit sa bulsa. Yung electricity namin nasa 50 to 60 per month. So nagtanong kami kung paano solar. Mag-invest ka talaga. Parang every month, yun din yung value na babayaran mo kung babayaran mo siya ng 5 years. Pero kung may pambayad ka naman ng one-off, why not? Diba? So talagang 8,000 na lang babayaran more or less. So yun yung ilan sa mga solutions. Pero syempre yung kailangan natin consider yung ibang mga viewers natin na syempre yung kung hindi ka maka-afford ng ganyan, ano yung pwede gawin? Siguro kung nakikinig si Trump, baka pwede niya na itigil yung war. Sana nga, ano? Sa dami na nagsabi sa kanya, baka tayo makakapagpapigil. Baka mag-flip na naman siya. Ay, nako. I think ang pinaka ang pinaka best solution or saving tips na mabibigay natin is yung self-discipline na lang. Especially travel, alam naman natin ngayon, summer, talagang nakaka-urge travel, mag-beach, and all, mag-unwind. Siguro, Schedule. hindi naman siguro tanggalin, pero kung kayang i-minimize na lang muna yung kung tawagin nga na non-essential travel, yung kung kayang ipagpaliban muna, ipagpaliban na lang muna. I-reserve na lang natin yung sa mga mahalagang lakad. Tama. May nilabas pa Miss March, iba yung nabanggit nyo kanina before mag-ere, yung carpooling. Yeah, carpooling. So kung magkakatrabaho kayo, kung kaya naman, ambagan na lang kayo ng sa gas. Actually, sa national office, yun ang ginagawa eh. Carpooling. Kasi yung mga magkapareho na subdivision, magkapareho na Fairview silang lahat. Along the way naman. Along the way naman. Carpooling talaga. Tapos ang government Four-day work. Four-day work week. Ang sa BIR is ang Friday is work from home. Naka-schedule. Pero hindi, may skeletal force pa rin sa mga frontliner. So ilang hours na per day yun na kapag may pasok? 9? Pareho pa rin. Kasi may work pa nga rin pala ang Friday. Pero from what I heard, I think hindi po siya uniform on all government. Meron po kasing mga government agency na although 4-day work week lang sila, pero in-squeeze yung 5 days into 4 days. Kaya yung nagiging daily working hours nila is nagiging 10 hours. Oo. Meron yan. Yes. Can we mention sa government agency doon? Opo. DICT. DICT. DICT kasi sila
4 working days. Yes po. Pero 10 hours, 10 10 working hours. Mm. Then, ang Friday, talagang walang pasok. Wala po sila. No Mm. work po talaga. For all, even in the regions nila. Yeah. Yes oo. po. So, depende rin talaga sa type of mandate. Oo. Yes po. Pero siguro, ini-experiment lang din siguro, Opo. whichever parang magandang eventually, Yes po. mag-uniform na rin siguro ang government ng ganon. Pero labas lang po talaga dito yung mga essential Oo. workers. Oo. Like yung mga healthcare workers. Oo, hindi Ganun sila po. pwedeng Hindi po sila pwede sa ganong setup. set up. So, siguro, papasok din dito yung usapin ng ng mass transportation, di ba? Yeah. Kunwari, at least in Manila, Mm. somehow, may improvements naman na kunwari sa EDSA Carousel. Mm. Di ba? Oo, pwede natin. Mas maraming gumagamit ngayon. Mga Better MRT, infrastructure. LRT. Oo. So, nandun din yung yung medyo pressure sa government na kailangan nilang mas pagandahin lalo yung commuter Ang- experience. Mm. Even sidewalks. Yes. Di ba yung mga mahilig maglakad? Oo. Di Bike. ba? Bike. Oo. Oo. So, kailangan, kasi may ibang mga LGUs, inalis bigla yung after ng pandemic, inalis yung mga bike lane. Bike lanes. parang pang-COVID lang yun. Oo. Pero, ayun nga, maigi na i-respeto rin natin yung space ng mga Mm. bikers natin. Tama. Ayun. Tsaka yung sa walking. Kayo ba, Miss Margie, mahilig ba kayo maglakad? Pag mag-travel. Pag mag-travel, ganun nga. Walang Situational. choice. Ganun yung mga Pilipino pag sa ibang bansa ang hiling maglakad. Oo, Kasi maglakad. malamig din naman. Oo, malamig nga din Nakaporma ka naman. ba? Pero kung Mga- dito naman maglakad Ang init ka, kasi, ma'am. Grab lahat. Oo. O kaya kotse lahat. Ma-force ka pag sa labas. Oo. Magbansa. Ayun. So, in the meantime, kung gusto nyo mag-hit ng 10,000 steps, di ba? Ganun lagi. So, This is the right time. this is the right time. Pero syempre, sa government din, dapat maganda yung sidewalk. Kasi kung maglalakad ka at masasagi ka rin naman. Sana, pareho sa Quezon City, ang ni Mm. Mayor is Mayor Joy. maging Walkable. walkable Parang nung- na city. Kakatapos na Semana Santa, di ba? Oo. May bisita iglesia na Oo. nilalakad siya. Oo. Basta iplano mo siya, pwede. Tama naman. Yung isa naging share ko lang din. Oo. Kaya di nyo tinatanong. yung panata ko, every Semana Santa, naglalakad ako mahaba. So, naglakad ako from Ortigas hanggang MOA. Wow. So, halos 20,000 steps siya. My Grabe. God. So, napansin ko yung kalagayan ng sidewalks. Sidewalk. Merong mamaayos na yung pinapakita Oo. ni Sec Vince Oo. sa may Guadalupe area. Maganda, sobrang Maganda. lawak talaga niya. Pero may part din doon sa may bandang Ayala na ganito lang kaliit. Mm. Tapos bike lane ba siya? Bike lane. Ah. Bike lane siya, tapos may Sobrang. tao din. So, more to do, pero at least may progress Oo, na. at least naumpisahan din ng ibang Oo. mga LGU. Tama. No? I think mako-comment ko din yung ginawa ni Mayor Isko sa Manila. No? Ay, Kasi sa jeep. yes, na parang sinalo niya na, Mm. parang inarkila nila yung mga pumapasadang jeep Mm. and in turn magiging parang jeep sila for the LGU Yes. and lahat ng sasakay is libre. Ay, Diba? So parang hitting two birds in one stone. Correct. Nakatulong ka na sa mga Super. consumer Oo. at the same time sa mga driver. Sa mga din. driver. Yes Oo. po. Currently talagang nag-affect po siya. Makikita nyo yung jeep sa harap nila is may tarpaulin saying na Mm. they are, yun nga, LGU na, hinire sila ng LGU Mm. para, Ganda yan, no? Sana i-follow niya ng Nationwide. ibang, Kasi sa lahat naman ng syudad, mataas lang. mataas naman talaga. Kasi may mga super na tumitigil muna. Mm. Dahil Nawala wala na na, silang oo. take home. yes. Oo, kasi sa pag-boundary ka, no? Mhm. Oh. So, yung gas mo pa per day kayo magpapaano niyan. Napunta na lahat sa gas. Nasa, tama ka. Parang yung isang na-interview, 200 to 300 na lang yung nauuwi nila per Grabe, day. no? So, wala na So, talaga. kung nag-work pa siya, Yes. ang minimum wage, 691. Mhm. O di mas malaki pa yung Yun nga nagganon. po. Mm. Kaya may mga nagko-consider na mag-iba. Mm. So, sayang naman. Opo. So, dito papasok yung may ayuda rin naman na binibigay, pero Yes. syempre hindi siya sustainable. Yes po. Lalo na kung hanggang kailan tong gera na to. Ang talaga, solusyon nito, tigilan. Tigilan. ng gera. Tigil na ang gera. May, Talo lang. may ang tao. makapag-pursue kay Trump na itigil niya na. Oo nga, Baka yung mga Amerikano. Sana. For the businesses naman, Hmm. lalo na, kunwari from RDO 50, syempre, marami kayong mga businesses na nakakausap on a daily basis. So far ba may mga nakikita kayong situation nila, experiences nila, lalo na during this crisis? Sa ngayon siguro more on internal eh. Kasi
parang on their end naman is gumagawa na rin sila ng mga steps nila para mabawasan yung mga expenses nila. And isa nga sa nakikita nila dyan is yung work from home setup din. Diba? So instead na i-shoulder or bigyan nila ng mga travel allowances yung mga empleyado nila, is ipag-work from home na lang nila. At least matutulungan din nila yung mga employee nila na magstay na lang muna sa bahay. Papapasukin na lang if talagang kailangan na. Ngayon, it comes naman sa mga cost na related sa gas, malaking factor talaga. Lalo na sa mga not manufacturing but rather yung mga nagbebenta ng goods, yung mga exporter or importer, ganun. Oo. So, lumalaki Yes. talaga yung nasa shoulder nila na mga expenses. Ngayon, pang-offset na lang din nila, given sa normal economic standpoint, is itaasan din talaga yung mga selling price ng mga Price, binebenta nila just to Hindi offset. maiwasan eh. Kasi pag inabsorb nila lahat yun, they will be operating at a loss. Pareho sa negosyo namin, siguro na inumpisahan ko yung yung magka-carpooling, tapos ang isa, yun nga yung pag may schedule, pinasulat ko na sila sa lahat ng schedule nila para isang biyahean na lang kung the same, yung area, para makatipid ka talaga. At yung mga sa talagang patay ilaw. Kapag hindi kailangan. Pag hindi Hindi kailangan. Kasi minsan, nakakalimutan nilang patayin doon sa pantry, sa kung ano-ano. Ngayon, pinapalista ko kung sino yung hindi nagamit o nagpatay ng ilaw para, Parang noisy lang yan. oo. May monitoring. Mostly din talaga sa mga nakakausap ko is yung work from home arrangement very helpful for them. Kasi nga yung kanilang mga empleyado pwede nang magstay sa bahay. Ang importante lang naman doon is that they can deliver naman kung ano yung mga pinapagawa sa kanila. So meaning, dapat may output ka even if nasa bahay ka lang nagtatrabaho. Aside from that, yung mga simple na mga maliliit na bagay like turning off the lights during lunch break, Ayan. and then yung pag-regulate ng air conditioning units natin, yun. Sa government, hanggang 24 lang daw, diba? Oo. Yes. Oo. So yung mga nakausap din naming mga companies, meron din silang ganong mga practices na ini-implement during this time of crisis para naman kahit papano sa maliliit na small things, magagawa nilang makatipid. Ayun, and aside from that, yung mga small businesses din, yung mga MSMEs, Oo. lalo na for the food businesses. Oo. Yun, kami, may food business Oo. kami, may association kami. So, nararamdaman na rin yung sa presyo naman ng LPG. LPG. Sa gasol mismo dati, parang nasa 900 something. Ngayon, nasa 1.4 to 1.5 Oo, na. Tama. 11 kilos lang yan, ha? So, isipin nyo kung ano yung magiging impact nun sa kita nung restaurant, talagang mababawasan. So, yung iba, napipilitan magtaas ng presyo. Presyo kung hindi kaya i-absorb. Or magbawas ng tao, unfortunately. 'Di ba? Lalo na kung hindi regular. Yes. Sila yung naapektuhan. Naapektuhan, nauuna. Ayun. So, yun yung impact sa mga MSMEs na 'di ba sa Pilipinas parang ang datos na sa more than 90% ng businesses ay MSMEs. Yeah. Yan yung mga nag-employ na maraming mga kababayan natin. Tapos sila yung affected. And kung wala silang kita, kung at a loss sila, edi mawawalan ng trabaho din yung iba. Kung tatagal itong situation na to, baka marami ding dandan mag-close ng business. Unfortunately. Sana hindi. Siyempre, kahit scarce din ang resource ng gobyerno. So, yung mga tulong na mabibigay, hindi naman forever yan. Oo. Pang-tawid lang. Yes. So, itigil na yung gera. Yun talaga ang pinaka-ano Yun na talaga, solusyon. Pero yun, siguro sa mga viewers po natin, no, kung meron din silang mga experiences, kung ano yung pinagdadaanan ninyo at paano kayo nagsusurvive, i-share nyo sa comment section. Comment down below. Quick reminder lang po, April 15 is the deadline for the filing of our annual income tax return. So, dapat wag kalimutan ha, April 15, malapit na po. Ito yan. And of course, don't wait for penalties. Mag-file ng mas maaga at laging maging compliant.
Ayan, so somehow, 'di ba, na pag-usapan natin yung ibig sabihin ng excise tax, 'di ba? Sana naintindihan ng mga viewers natin 'yan na mahalagang bahagi pa rin talaga siya ng taxation. Pero yung gobyerno natin ngayon abangan natin kung ano yung magiging desisyon nila, kung isususpend ba nila pansamantala yung excise tax during the crisis or not. So abangan natin 'yan. Pero syempre, para sa mga iba't ibang mga businesses, talagang magtulungan tayo para mag-survive, 'di ba? Ma-power through natin tong crisis na 'to. So, thank you so much for being Thank here. you. Kasama natin Thank you. sila Sir Avery and si Sir Kevin ng BIR RDO 50. Yes, thank you. Sa dami ng ingay sa balita, importante na naintindihan natin ang totoong dahilan. So, maraming salamat po sa pagsubaybay. This is Entrepinas TV powered by BIR RDO 50 South Makati.